pinalaya sa sariling tahanan sa mismong gabi ng anibersaryo. Habang pinagsisilbihan ko ang pamilya Alarcon, ang ibinalik nila ay pagtataksil at pandidiri. Isang pabigat at malas ka lang, Althea, ang sabi ng asawa ko habang yakap ang iba. Ngunit hindi nila alam, ako ang lihim na nagpapakain sa kanilang kumpanya. Ngayon, tapos na ang pagiging martir. Sino ang magmamakaawa kapag binawi ko na ang lahat? Handa na ba silang lumuhod? Pirumahan mo na yan, Althea. Tapos na tayo. At ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa pamamahay na ito simula bukas. Ang mga salitang yon ni Rafael ay parang isang matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Althea. Mas masakit pa kaysa sa hapdi ng mantikang tumalsik sa kanyang braso. Kani-kanina lang. Sa gitna ng marangyang kusina ng mansyon ng mga Alarcon sa Makati, nakatayo si Althea habang suot ang kanyang kupas na apron. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang malaking bandahado ng espesyal na chicken pork adobo, ang paboritong ulam ni Rafael na 3 oras niyang masusing niluto para sa kanilang ikatlong anibersaryo ng kasal. Dahan-dahang binitiwan ni Althea ang bandahado sa ibabaw ng hapagkainan, eksakto sa tabi ng mga papeles ng diborsyo na inihagis ng kanyang asawa. Ang usok ng mainit na ulam ay humalo sa malamig na aura ni Rafael na parang isang malupit na biro ng tadhana. Sa loob ng 3 taon, tinalikuran ni Althea ang kanyang trono bilang reyna ng teknolohiya sa Manila upang maging isang tahimik na anino sa bahay na ito. Pinili niyang magpakumbaba, magluto, maglaba, at maging masunuring asawa habang palihim na isinasalba ang kumpanya ni Rafael mula sa bangkarote gamit ang sarili niyang yaman. Rafael, anibersaryo natin ngayon, bulong ni Althea. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, ngunit pinipilit na maging matatag. Ang bawat salita ay parang isang pagsusumamo na nagmula sa isang pusong pilit na pinagdidikit ang mga basag na piraso. Nagluto ako para sa iyo. Akala ko ba ay susubukan nating ayusin ito? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Rafael bago siya lumapit ng bahagya. Sapat na upang maamoy ni Althea ang mamahaling pabango nito na humalo sa amoy ng tuyo at bawang sa kanyang damit. Anibersaryo? Althea, gisingin mo ang sarili mo. Ang pagsasama nating ito ay isang malaking pagkakamali. 3 taon kitang pinagtiisan. 3 taon na puro kamalasan ang dinala mo sa pamilya ko. Mula nang pumasok ka sa pintong ito, walang nangyaring maganda sa negosyo namin. Hindi totoo yan, Rafael, sagot ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng manlabo dahil sa nagbabadyang luha. Alam mong hindi ako ang dahilan ng mga problema ninyo. Sa sandaling iyon, pumasok sa kusina si Doña Caridad, ang ina ni Rafael, na may dalang mapanghusgang tingin na tila ba isang laso na kumakalat sa silid. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, kabaligtaran ng payak na hitsura ni Althea. Tama ang anak ko, Althea, saad ni Doña Caridad habang marahang hinahaplos ang balikat ni Rafael. Isang hamak na babaeng walang pangalan, walang koneksyon, at tanging ang pagiging katulong sa kusina lang ang alam. Akala mo ba ay sapat na ang pagpapakain sa amin para manatili ka rito? Kailangan ni Rafael ng isang babaeng makakatulong sa kanya sa itaas, hindi ng isang pabigat na gaya mo. Papasok na sa buhay namin si Senator Valderrama at ang anak niyang si Bianca ang kailangan ng pamilyang ito, hindi ang isang tulad mong malas. Naramdaman ni Althea ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat pangungusap ng kanyang biyenan ay parang isang latay ng latigo. Ang sakit ay hindi na lamang nasa puso. Nararamdaman niya ito sa bawat hibla ng kanyang kalamnan. Ang kanyang mga kamay, na siyang naglinis ng bawat sulok ng mansyong ito, ay nanginginig na sa tindi ng emosyong pilit niyang ikinukubli. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa kanila na kung hindi dahil sa malas na ito, matagal na silang namumuhay sa kalsada.
Ngunit ang kanyang dila ay tila nakagapos ng sarili niyang prinsipyo at pagmamahal. Pirumahan mo na yan, Althea. Ulit ni Rafael. Ang boses ay mas malamig pa sa yelong unti-unting natutunaw sa baso ng alak sa kabilang silid. Huwag mo nang hintayin na ipakaladkad kita sa mga security guard namin. Nakahanda na ang mga gamit mo sa labas. Ibinigay ko na sa iyo ang 3 taon ng buhay ko. Huwag mo nang hingin ang natitira pa. Tumingin si Althea sa mga papeles ng diborsyo. Pagkatapos ay sa mukha ng lalaking minahal niya nang higit sa kanyang sarili. Ang pag-ibig na dati ay parang isang mainit na kumot ay naging isang malamig na rehas na sumasakal sa kanya. Nakikita niya ang kawalan ng pagsisisi sa mga mata ni Rafael, ang determinasyong itapon siya na parang isang basahan matapos pakinabangan. Dahan-dahang kinuha ni Althea ang panulat. Ang bawat paggalaw ng kanyang kamay ay parang isang ritual ng paglaya at pagluluksa. Sa bawat titik ng kanyang pangalan na isinusulat niya sa papel, nararamdaman niya ang pagkaputol ng huling ugnayan niya sa pamilya Alarcon. Nang matapos siya, binitawan niya ang panulat na lumikha ng isang mahinang tunog sa ibabaw ng mesa. Tapos na, bulong ni Althea. Hindi na siya umiiyak. Ang mga luha ay natuyo na sa init ng galit at sakit na unti-unting nabubuo sa kanyang kalooban. Mabuti, sabi ni Doña Caridad sabay hablot sa papel. Ngayon, lumayas ka na. Ang dumi mo sa paningin ko. Naglakad si Althea palabas ng kusina. Hindi na lumingon sa pagkaing inilaan niya para sa huling pagkakataon. Habang binubuksan niya ang malaking pintong kahoy ng mansyon, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan at ang dagundong ng kulog na tila ba sumasabay sa pagguho ng kanyang mundo. Ang hangin ay humahampas sa kanyang balat, malamig at mapang-api. Sa labas ng gate, nakita niya ang kanyang nag-iisang bali na nakahandusay sa basang semento. Pinaliligiran ng mga patak ng ulan na tila maliliit na batong bumabagsak mula sa langit. Tumayo siya roon, mag-isa sa gitna ng kadiliman, habang ang ilaw ng mansyon na itinuring niyang tahanan ay unti-unting namamatay sa kanyang likuran. Hanggang kailan mo ba kayang ibigay ang lahat para sa taong hindi ka kailanman nakita? Hanggang kailan mo kayang maging martir bago mo ma-realize na ang katarungan ay mas matamis kaysa sa pagpaparaya? Habang ang tubig ulan ay dumadaloy sa kanyang mukha, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pagsusumamo, ay unti-unting nagiging bato. Hindi niya kailangan ng mansyong ito. Siya ang nagmamay-ari ng mga gusaling mas matayog pa sa pangarap ni Rafael. Kinuha ni Althea ang kanyang telepono mula sa bulsa ng kanyang basang damit. Pinindot niya ang isang numero na 3 taon na niyang hindi tinatawagan. Cassandra? Saad niya sa kabilang linya. Ang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Itigil mo na ang lahat ng pondo para sa Alarcon Realty. Simula sa oras na ito, bawiin mo ang bawat sentimo na ibinigay ko sa kanila. Gusto kong makita kung paano sila babagsak sa lupa. Napatigil si Althea nang makita niya ang isang mamahaling itim na sasakyan na huminto sa harap niya. Ang mga ilaw nito ay nagbibigay ng nakakasilaw na liwanag sa madilim na kalsada. Sino ang darating sa ganitong oras? At ano ang gagawin ni Rafael kapag nalaman niyang ang babaeng itinapon niya ay ang kaisa-isang tao na may kapangyarihang wasakin ang kanyang kinabukasan sa loob lamang ng isang gabi? Ang pinto ng itim na sasakyan ay bumukas at ang liwanag mula sa loob nito ay tumama sa basang mukha ni Althea. Hindi si Rafael ang lumabas upang humingi ng tawad. Sa halip, isang lalaking nakauniforme ng pang-security ang mabilis na lumapit sa kanya at nagbukas ng isang malaking payong upang protektahan siya mula sa lupit ng ulan. Kasunod nito ay ang pagbaba ng isang babaeng bihis na bihis, suot ang isang mamahaling coat at may dalang aura ng awtoridad. I told you, Althea.
Sinasabi ko na sa'yo na hindi karapat-dapat ang mga alarkon sa kabutihan mo. Bungad ni Cassandra Velasco habang mabilis na inaalalayan si Althea pasok sa loob ng sasakyan. Nang sumara ang pinto, ang ingay ng ulan at ang lamig ng labas ay biglang napalitan ng katahimikan at ang amoy ng mamahaling leather at sariwang bulaklak sa loob ng sasakyan. Umupo si Althea sa malambot na upuan. Ang kanyang basang damit ay bumabakat sa mamahaling tela, ngunit tila wala siyang pakialam. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang apron, ang huling simbolo ng kanyang pagkaalipin sa kusina ng mga alarkon. Marumi ito, may mantsa ng toyo at taba ng karne. Isang kabaligtaran sa ningning ng loob ng sasakyang ito. "I'm done, Cassandra," mahinang sabi ni Althea, ngunit ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. "The martyr wife is dead. Ibinigay ko na sa kanila ang 3 taon ng buhay ko dahil sa pangako ko kay Don Alfonso, pero si Rafael na mismo ang sumira sa kasunduang yon." Pinapatingin si Althea sa labas ng bintana, sa nagdidilim na mansyon na unti-unting lumalayo sa kanyang paningin. Naalala niya ang yumaong ama ni Rafael, ang tanging tao sa pamilyang yon na tumingin sa kanya ng may respeto. Nang mamatay ang matanda, ipinangako ni Althea na hindi niya hahayaang bumagsak ang Alarcon Realty. Ngunit ngayong gabi, na-realize niya na ang pagliligtas sa isang kumpanyang pinatatakbo ng mga taong walang utang na loob ay isang malaking kamalian. Binuksan ni Cassandra ang isang tablet at mabilis na nag-swipe sa mga dokumento. Lahat ng fund transfers mula sa AMI Holdings patungo sa mga account ng Alarcon Realty ay nakahold na, Althea. In an hour, ang kanilang credit line ay magiging 0. Ang mga supplier na binabayaran natin ng palihim ay magsisimula ng magpadala ng mga demand letters bukas ng umaga. "Good," sagot ni Althea. Kinuha niya ang isang tuyong tuwalya at dahan-dahang pinunasan ang kanyang buhok. "Gusto kong maramdaman nila ang lamig na naramdaman ko kanina sa labas ng gate na yon. Gusto kong malaman ni Rafael kung gaano kahirap itayo ang isang imperyo kapag wala ang pundasyong binuo ko para sa kanya." "Ano ang plano mo para sa press conference bukas?" tanong ni Cassandra habang tinitingnan ang kanyang kaibigan ng may pag-aalala at paghanga. "Rafael is planning to announce his engagement to Bianca Valderrama. He thinks the Valderramas will save him." Isang mapait na ngiti ang sumilays sa mga labi ni Althea. Hayaan natin siyang magdiwang. Hayaan nating isipin niya na nakahanap na siya ng bagong tagapagligtas. Pero sa oras na tumuntong ako sa selyadong silid na yon, malalaman ng buong mundo kung sino talaga ang may-ari ng AMI Holdings. Malalaman nila na ang babaeng itinuring nilang pabigat ang siyang nagpapakain sa kanila sa loob ng 3 taon. Sa loob ng sasakyan, nagsimulang magbihis si Althea ng isang itim na silk dress na inihanda ni Cassandra. Habang isinusuot niya ang kanyang mamahaling relo at ang mga perlas sa kanyang leeg, unt-unting naglalaho ang imahe ng isang simpleng may bahay. Ang bawat kilos niya ay puno ng grasya at bagsik. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal para kay Rafael, ay naging kasing talim na ng brilyante. "Cassandra, make sure our legal team is ready," utos ni Althea habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin. "I want every asset, every property, and every share that I invested to be reclaimed. Wala akong ititira sa kanila, kahit ang bubong na tinitirhan nila ngayon." "Consider it done, CEO Althea," sagot ni Cassandra ng may ngiti. Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang sikat na 5 bituing hotel sa Makati, kung saan pansamantalang mananatili si Althea. Habang pababa siya, ang bawat hakbang niya sa pulang carpet ay tila ba isang deklarasyon ng digmaan. Ang ulan ay hindi pa rin tumitigil, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima ng bagyo. Siya na ang bagyo na wawasak sa lahat ng mapang-api. Nang makarating siya sa kanyang suite, kinuha ni Althea ang isang baso ng alak at tumayo sa harap ng malaking bintana na nakaharap sa lungsod. Sa malayo, nakikita niya ang itaas na bahagi ng Alarcon Building, ang gusaling itinayo
gamit ang kanyang pawis at talino, ngunit ipinangalan sa pamilyang nandidiri sa kanya. Enjoy your last night of peace, Rafael, bulong ni Althea sa hangin, dahil bukas, ang pangalang Alarcon ay magiging simbolo ng kahihiyan at ang pangalang Althea Isidora Monteverde ang magiging huling bagay na maririnig mo bago ka mawalan ng lahat. Eksaktong sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Althea. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Isang larawan ni Rafael at Bianca Valderrama na magkasama, masayang nagtatawanan sa isang pribadong restaurant. Ang caption ay maikli ngunit sapat na upang magliyab ang galit sa puso ni Althea. The perfect couple for the perfect future. Hindi natakot si Althea. Sa halip, lalo siyang naging kalmado. Alam niya na ang pinakamasakit na pagbagsak ay ang pagbagsak mula sa pinakamataas na rurok ng tagumpay. At bukas, siya mismo ang magtutulak kay Rafael mula sa rurok na yon. Ang ingay ng mga flash ng kamera at ang masiglang bulungan ng mga mamamahayag ay pumupuno sa loob ng grand ballroom ng isang sikat na hotel sa Manila. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Rafael Alarcon. Suot ang kanyang pinakamahal na tuksido, tila ba isang haring muling nakaupo sa kanyang trono. Sa tabi niya ay si Bianca Valderrama, ang babaeng ipinalit niya kay Althea. Maganda, sosyal, at anak ng isang makapangyarihang senador. Ladies and gentlemen, panimula ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng tiwala sa sarili na tila ba wala siyang winasak na puso kagabi lang. Ngayong araw, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang pagsasama ng dalawang pamilya, kundi ang muling pagbangon ng Alarcon Realty. Sa tulong ng Valderrama Group, wala nang makakapigil sa amin. Sa harapang hanay, ang kanyang inang si Doña Caridad ay halos hindi maipinta ang tuwa habang nakikipagpalitan ng ngiti sa mga kapwa niya alta sosyedad. Para sa kanya, sa wakas ay natanggal na ang tinik sa lalamunan ng kanilang pamilya. At para sa mga nagtatanong tungkol sa aking nakaraan, dagdag ni Rafael, may halong pangungutya sa kanyang mga mata. Masasabi ko lang na ang pagbitaw sa mga bagay na nagpapabagal sa iyong pag-unlad ay ang pinakamatalinong desisyon na nagawa ko. I am finally free from the burden that held me back for 3 long years. Isang mahinang tawanan ang narinig mula sa ilang panauhin, ngunit ang kagalakang iyon ay biglang naputol nang ang malalaking pintuan ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Ang ingay ng pag-uusap ay tila ba hinigop ng katahimikan habang ang lahat ng mata ay napabaling sa babaeng papasok. Hindi ito ang Althea na kilala ni Rafael. Wala ang kupas na duster, wala ang amoy ng bawang at sibuyas, at wala ang mapagkumbabang yuko ng ulo. Ang babaeng naglalakad sa gitna ng aisle ay suot ang isang puting power suit na sadyang tinahi para sa isang reyna. Ang kanyang bawat hakbang sa marmol na sahig ay may dalang awtoridad, at ang kanyang mga alahas ay nagniningning na tila ba sinasadyang bulagin ang mga taong nanakit sa kanya. Althea? Ang mahinang bulalas ni Rafael, ang kanyang boses ay tila ba naipit sa kanyang lalamunan. Ang baso ng champagne na hawak niya ay bahagyang nanginginig. Hindi siya pinansin ni Althea. Sa halip, dire-diretso siyang naglakad patungo sa podium. Ang mga security guard na dapat ay pipigil sa kanya ay tila ba naging estatwa sa tindi ng presensyang dala niya. Sa likuran ni Althea ay ang kanyang legal team, pinamumunuan ni Cassandra Velasco na may dalang isang pulang folder. I'm sorry to interrupt your celebration, Rafael, ani Althea habang kinukuha ang mikropono. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may talim na parang labaha. Ngunit bago mo ituloy ang iyong matatamis na pangako sa iyong mga investor, kailangan muna nating linawin ang isang bagay. Anong ginagawa mo rito, Althea? Wala kang karapatang manggulo rito. Sigaw ni Doña Caridad mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Guard, ilabas ang babaeng ito. Isang hamak na katulong lang yan
na pinalayas namin. Ngunit walang sino man sa mga guard ang gumalaw. Sa halip, lumapit si Cassandra at iniabot ang folder kay Althea. Rafael, Bianca, at sa inyong lahat, pahayag ni Althea habang inilalabas ang isang dokumento. Ipinapakilala ko ang aking sarili. Ako si Althea Isidora Monteverde, ang founder at CEO ng AMI Holdings, at ako ang kumpanyang nagmamay-ari ng 60% ng shares ng Alarcon Realty dahil sa mga utang na hindi ninyo nabayaran sa loob ng 3 taon. Ang buong ballroom ay tila ba nawalan ng hangin. Ang mga flash ng camera ay mas lalong naging mabilis. Sa pagkakataong ito ay nakatutok na sa namumutlang mukha ni Rafael. Hindi totoo yan! Nagsisinungaling siya! Sigaw ni Rafael. Pilit na itinatago ang takot sa kanyang boses. Ang AMI Holdings ay isang foreign fund. Paano mo magiging kumpanya yan? Basahin mo ang pinirmahan mong waiver kagabi, Rafael. Malamig na tugon ni Althea. Sa sobrang pagmamadali mong pirumahan ang diborsyo natin, hindi mo binasa ang maliit na talata sa huli. Ibinigay mo sa akin ang lahat ng karapatan sa mga anonymous investments na pumasok sa kumpanya mo. At dahil ang mga pondo na yon ay galing sa personal kong account. Sa madaling salita, Rafael, ako na ang may-ari ng buhay mo. Napaupo si Rafael sa kanyang upuan. Ang kanyang mundo ay tila ba umiikot. Si Bianca Valderrama ay mabilis na lumayo sa kanya. Tila ba ayaw madamay sa apoy na unti-unting tumutupok sa pangalang Alarcon. 3 years, Rafael. 3 years akong nagluto para sa'yo, naglinis ng bahay mo, at palihim na nagbayad ng mga utang ng pamilya mo. Sabi ni Althea, ang bawat salita ay parang isang pako na ibinabaon sa kabaong ng dangal ni Rafael. Ngunit kagabi, sinabi mo na ako ay isang malas at pabigat. Kaya ngayon, ibinibigay ko sa iyo ang gusto mo. Malaya ka na sa akin. Pero, ang kumpanyang ito, akin na ito. Humarap si Althea sa mga reporter ng may isang matamis, ngunit mapanganib na ngiti. As of this moment, Alarcon Realty is under a total forensic audit. Any illegal transactions will be reported to the authorities. Tumingin si Althea kay Doña Caridad na ngayon ay tila ba hihimatay na sa hiya. Huwag kayong mag-alala, Doña. Ang adobo na niluto ko kagabi ay may lason ng katotohanan. Masarap ba? Isang maliit na detalye ang hindi nakaligtas sa paningin ni Althea. Sa dulong bahagi ng silid, isang lalaking nakasutang tahimik na nakatitig sa kanya. May hawak na isang baso ng alak at isang makahulugang ngiti. Ito si Dr. Iñaki Serrano. Hindi alam ni Althea na may mas malalim pang dahilan kung bakit naroon ang lalaking ito. And one more thing, Rafael, huling sabi ni Althea bago siya bumaba ng entablado. Ang sing-sing na ibinigay mo sa akin na sabi mo ay mana sa lola mo? Peke yun. Ipinasuri ko na. Gaya mo, wala ring halaga. Habang naglalakad si Althea palabas ng ballroom, ang bawat hakbang niya ay tila ba musika sa kanyang pandinig. Ang ingay ng mga mamamahayag na naghahabol sa kanya ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang bigat na nawala sa kanyang dibdib. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Bakit tila ba may kulang pa rin? At sino ang misteryosong lalaking iyon na kanina pa nakatitig sa kanya? Akala mo ba ay mabubura ng pera mo ang katotohanang isa ka lang hamak na tagaluto namin sa loob ng 3 taon, Althea? Kahit balutin mo pa ang sarili mo ng ginto, amoy bawang at sibuyas ka pa rin sa paningin ko. Ang boses ni Doña Caridad ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway ng hotel. Matapos ang magulong press conference, nakatayo siya roon. Nanginginig ang mga kamay sa tindi ng galit at kahihiyan, habang pilit na pinapanatili ang kanyang mapagmataas na tindig. Sa harap ng babaeng dati ay inaapi-api lang niya sa kusina. Dahan-dahang itinuwid ni Althea ang kanyang mamahaling blazer. Tiningnan niya ang kanyang mga palad, ang mga kamay na may maliliit na pilat
mula sa talsik ng mantika at hiwa ng kutsilyo, mga sugat na natamo niya habang inihahanda ang bawat marangyang piging ng mga alarkon ng walang reklamo. Isang masakit na kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib, hindi dahil sa pangungutya ng matanda, kundi dahil sa kawalan ng puso ng pamilyang itinuring niyang sarili. Ang amoy ng bawang at sibuyas ay madaling hugasan. Doña Caridad. Malamig na tugon ni Althea. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa nanlilisik na mga mata ng dating biyenan. Ngunit ang amoy ng kabulukan ng budhi at kawalan ng utang na loob, iyan ang kahit anong mamahaling pabango sa mundo ay hindi kayang itago. Sa sandaling iyon, humahangos na lumapit si Rafael. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang toksido ay hindi na kasing rapet ng kanina. Althea, mag-usap tayo ng maayos. Hindi mo kailangang gawin ito. Pamilya tayo, di ba? Mahal kita. Alam mo yan. Nabigla lang ako kagabi dahil sa pressure ng kumpanya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Mahal? Rafael, ang pag-ibig ay hindi itinatapon sa ulan kasama ang isang lumang vali. Ang pag-ibig ay hindi ipinagpapalit sa pangako ng isang senador para lang isalba ang sariling balat. Inilabas ni Althea ang isang asul na folder mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Rafael. Basahin mo iyan. Iyan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay may bubong pa kayong tinitirhan. Nanginginig ang mga kamay ni Rafael habang binubuksan ang folder. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang titulo ng kanilang mansyon sa Makati. Naka-mortgage ito? At ikaw ang nagbabayad? 3 taon na ang nakalilipas bago pa man tayo ikasal. Palihim na isinangla ng iyong ama ang mansyon ninyo upang itapal sa mga butas ng Alarcon Realty. Paliwanag ni Althea, ang kanyang boses ay puno ng pagtitimpi. Humingi siya ng tulong sa akin bago siya mamatay. Pinangako ko sa kanya na hinding-hindi ko hahayaang mawala ang tahanan ninyo hanggat kasal tayo. Bawat buwan, ang sahod ko bilang CEO na hindi ninyo alam ay diretso sa bangko para lang hindi kayo mapalayas. Napasinghap si Doña Caridad. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang mansyong ipinagmamalaki niya, ang tanging simbolo ng kanilang pagiging alta, ay sa loob ng 3 taon ay pinoprotektahan pala ng babaeng tinatawag niyang pabigat. Ngunit dahil tinapos mo na ang kasal natin kagabi, Rafael, pagpapatuloy ni Althea, ang kanyang boses ay mas lalong naging matigas. Tinapos mo na rin ang proteksyong ibinigay ko sa inyo. Sa susunod na buwan, ang bangko na ang kakausap sa inyo. At huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo tutulungan. Gusto ko ring maramdaman ninyo kung paano matulog sa ilalim ng ulan. Althea, please. Pagsusumamo ni Rafa, pilit na hinahawakan ang braso ni Althea. Ngunit mabilis itong iniwas ng babae. Huwag mo akong hawakan, Rafael. Ang kamay na yan ang naghagis ng mga papel ng diborsyo sa mukha ko. Ang kamay na yan ay wala ng karapatang dumampi sa balat ko. Tinalikuran sila ni Althea at nagsimulang maglakad palayo. Habang naglalakad, naramdaman niya ang isang presensya sa gilid ng pader. Doon ay nakatayo si Dr. Iñaki Serrano. Nakasandal siya sa pader. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip at may isang malungkot ngunit mapagbigay na ngiti sa kanyang mga labi. You did well, Althea. Mahinang sabi ni Iñaki nang makalapit ang babae. Hindi niya hinawakan si Althea, ngunit ang init ng kanyang presensya ay tila ba isang balabal na bumalot sa nanginginig na kalooban ng babae. Pero alam nating pareho na hindi ito ang nagpapasaya sa'yo. Napatigil si Althea. Sa loob ng 3 taon, ito ang unang pagkakataon na may isang taong nagtanong tungkol sa kanyang nararamdaman, hindi tungkol sa kanyang pera o sa kanyang pagsisilbi. Ang mga luha na pilit niyang pinipigilan ay tila ba gustong kumawala. Iñaki, bakit ang hirap maging mabuti?
Bulong ni Althea, ang kanyang boses ay basag na. Dahil ang kabutihan ay isang ginto na kailangang dumaan sa apoy, Althea. Sagot ni Iñaki habang iniaabot ang isang panyo. At ang apoy na ito ay magpapatatag sa'yo. Hindi ka wawasakin. Sa kabilang dulo ng hallway, nakita ni Althea si Bianca Valderrama na mabilis na lumalayo kay Rafael. Halatang narinig ang tungkol sa pagkabangkarote ng pamilya Alarcon. Ang perpektong hinaharap ni Rafael ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Binalikan ni Althea ng tingin ang kanyang dating asawa na ngayon ay nakaluhod sa sahig, hawak ang mga dokumento ng pagsasanla, habang si Doña Caridad ay tuliro na nakasandal sa pader. Ang hustisya ay narito na, ngunit sa loob ng puso ni Althea, may isang malaking puwang na naiwan. Sapat na nga ba ang yaman at kapangyarihan upang paghilumin ang isang pusong sadyang dinurog ng mga taong pinagkatiwalaan nito? O ito pa lamang ang simula ng isang mas masakit na laban para sa kanyang sariling kaligayahan? Habang naglalakad si Althea kasama si Iñaki patungo sa elevator, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanya. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok sa kanyang telepono. Isang tinig mula sa nakaraan ang bumati sa kanya. Isang tinig na matagal na niyang kinalimutan. CEO Althea, it's time to settle the other debt. Pagod na ako, Iñaki. Pagod na ang buong pagkatao ko. Ang bulong na yon ni Althea ay parang isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Nakasandal siya sa malambot na sandalan ng sasakyan ni Dr. Iñaki Serrano. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Habang ang labas ng bintana ay puno pa rin ng malalakas na patak ng ulan. Sa loob ng 3 taon, siya ang nagsilbing haligi ng tahanan ng mga Alarcon. Siya ang sumalo sa lahat ng bigat. Ngunit ngayong gabi, ang lahat ng lakas na ipinakita niya sa press conference ay tila ba naglaho na parang bula. Dahan-dahang itinigil ni Iñaki ang sasakyan sa gilid ng isang tahimik na kalsada. Ang tanging maririnig sa loob ay ang mahinang ugong ng aircon at ang bawat mabigat na paghinga ni Althea. Hindi nagsalita ang doktor. Alam niya na sa mga sandaling ito, ang katahimikan ay mas nakapagpapagaling kaysa sa anumang mabulaklak na salita. Inabot ni Iñaki ang isang maliit na lalagyan mula sa dashboard. Kumuha siya ng isang piraso ng candy, isang simpleng kending ginto na gawa sa luya, at dahan-dahang inilagay ito sa palad ni Althea. Ang balat ng kanilang mga kamay ay panandali ang nagtagpo, at ang init mula sa kamay ni Iñaki ay tila ba isang kuryenteng nagbigay ng kaunting buhay sa naninigas na daliri ng babae. Salabat, Candy, mahinang sabi ni Iñaki. Ang kanyang boses ay parang isang banayad na himig sa gitna ng bagyo. Naaalala mo pa ba noong college tayo? Tuwing pagkatapos ng mahihirap na exam at pakiramdam mo ay guguho na ang mundo mo, ito ang lagi mong hinahanap. Napamulat si Althea. Tinitigan niya ang maliit na kending nasa kanyang palad. Isang ala-ala ang biglang bumalik sa kanyang gunita. Ang mga gabi sa library, ang pangarap nilang dalawa na baguhin ang mundo. At ang panahong wala pa siyang kailangang patunayan sa kahit kanino. Ang irony ng sitwasyon ay sumampal sa kanya. Narito siya sa loob ng isang mamahaling sasakyan. May bilyon-bilyong piso sa kanyang account. Ngunit ang tanging bagay na nakapagbigay sa kanya ng tunay na ginhawa ay ang isang pirasong candy na nagkakahalaga lamang ng barya. 3 taon, Iñaki. Simula ni Althea, ang kanyang boses ay nagsisimulang manginig. 3 taon kong kinalimutan ang sarili ko. Inisip ko na kung magiging sapat akong mabuti, kung magiging sapat akong matiyaga, makikita rin nila ang halaga ko. Pero sa huli, ang lahat ng ginawa ko ay ginamit lang nilang sandata para saktan ako. Naramdaman ni Althea ang panunuyo ng kanyang mga mata. Gusto niyang umiyak, pero tila ba ang kanyang mga luha ay naubos na sa loob ng 3 taon ng palihim na pagtangis sa kusina habang naghihintay kay Rafael. Ang kanyang puso ay parang isang tuyong lupa na naghihintay ng ulan, ngunit ang tanging dumarating ay ang lamig ng katotohanan. Althea, ang halaga ng isang brilyante
ay hindi nababawasan dahil lamang itinapon ito sa putikan ng mga taong hindi marunong kumilala ng tunay na hiyas, ani Iñaki habang nakatitig sa malayo. Hinayaan mong maging anino ka ni Rafael, pero nakalimutan mong ikaw ang araw na nagbibigay ng liwanag sa aninong yon. Ngayong wala ka na, dahan-dahan niyang mararamdaman ang dilim. Ipinagpatuloy ni Iñaki ang pagmamaneho patungo sa hotel na tinutuluyan ni Althea. Ngunit nang makarating sila sa entrance, ang maliwanag na paligid ay biglang naguluhan ng isang mabilis na pagharurot ng sasakyan. Isang pamilyar na puting sedan ang humarang sa tapat ng kanilang sasakyan. Bumukas ang pinto ng sedan at lumabas si Rafael. Ang kanyang polo ay lukot-lukot na. Ang kanyang mukha ay mapula dahil sa labis na emosyon o marahil ay dahil sa alak. Mabilis siyang lumapit sa gilid ng sasakyan ni Iñaki at marahas na kumatok sa bintana. Ang tunog ng kanyang kamao sa salamin ay tila ba isang babala ng paparating na gulo. "Althea, bumaba ka rito. Mag-usap tayo." Sigaw ni Rafael, ang kanyang boses ay naririnig kahit sarado ang bintana. Akmang bababa si Iñaki ngunit pinigilan siya ni Althea. Sa pagkakataong ito, ang takot sa mga mata ni Althea ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Siya na mismo ang nagbukas ng pinto at lumabas upang harapin ang lalaking minsang naging mundo niya. "Ano pa ang kailangan mo, Rafael? Hindi pa ba sapat ang kahihiyang dinala mo sa pamilya mo?" Tanong ni Althea. Ang kanyang tindig ay tuwid at matatag sa harap ng ulan na muling lumalakas. "Sino ang lalaking yon, Althea? Kaya mo ba ako iniwan? Kaya mo ba binawi ang lahat dahil may kapalit na ako agad?" Galit na tanong ni Rafael. Ang kanyang selos ay tila ba isang lason na bumubulag sa kanyang isipan. "Ganoon ka ba kabilis makalimot? 3 taon nating pagsasama, itatapon mo lang dahil sa isang doktor?" Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Rafael, hindi mula sa kamay ni Althea, kundi mula sa katotohanang binitawan ng babae. "Nakakalimot. Rafael, ikaw ang unang nakalimot. Nakalimutan mo ang bawat sakripisyo ko, nakalimutan mo ang bawat gabing naghihintay ako sa iyo, at nakalimutan mong asawa mo ako bago mo ako ginawang katulong." Ang boses ni Althea ay parang isang matalim na espada. Si Iñaki ay isang kaibigan na naroon noong kailangan ko ng masasandalan, habang ikaw ay abala sa paghahanap ng ibang babaeng magliligtas sa iyong kumpanya. "Althea, please, bumalik ka na. Ayusin natin ito. Hindi ko kayang mawala ang kumpanya. Hindi ko kayang mawala ang lahat." Pagmamakaawa ni Rafael. Sa pagkakataong ito ay tila ba isang bata na nawawala sa gitna ng daan. "Hindi mo kayang mawala ang kumpanya, pero kaya mong mawala ako." Pagtatama ni Althea. "Diyan nagtatapos ang ating usapan. Huwag mo na akong susundan muli. Dahil sa susunod, hindi lang shares ng kumpanya mo ang kukunin ko. Sisiguraduhin kong wala ka nang babalikang pangalan sa lungsod na ito." Tinalikuran ni Althea si Rafael at muling sumakay sa sasakyan ni Iñaki. Habang paalis sila, nakita ni Althea sa side mirror si Rafael na nakaluhod sa basang semento ng hotel lobby. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko habang ang mga security guard ay dahan-dahang lumalapit upang paalisin siya. "You're stronger than I thought," bulong ni Iñaki habang muling humahawak sa manibela. "I have to be Iñaki dahil kung hindi ako magiging matatag, sino pa ang matitira para sa akin?" Sagot ni Althea. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi, muling tumunog ang telepono ni Althea. Isang email ang dumating. Ang subject ay, "Ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Don Alfonso." Naramdaman ni Althea ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang kanyang biyena na si Don Alfonso, ang tanging tao na naging mabuti sa kanya, ay namatay sa isang atake sa puso. 2 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang kalakip na dokumento sa email ay nagpapakita ng isang medical report na hindi kailanman inilabas sa publiko. Sino ang nagpadala nito? At ano ang kinalaman ni Doña Caridad
sa biglaang pagpanaw ng sarili niyang asawa. Akala mo ba talaga ay ikaw lang ang marunong maglaro, Rafael? Sa mundong ito, ang pag-ibig ay isang puhunan na madaling bawiin kapag wala ng tubo. Ang boses na yon ni Bianca Valderrama na narinig ni Althea mula sa isang digital recording ay parang isang malamig na hampas ng hangin sa loob ng kanyang opisina sa Amay Holdings. Nakaupo si Althea sa likod ng kanyang malawak na mesa. Ang kanyang mga daliri ay nakapatong sa ibabaw ng makinis na kahoy habang nakikinig sa usapan ni Bianca at ng isang dayuhang investor. Sa kabilang panig ng recording, malinaw ang boses ni Bianca na nagpaplano kung paano dahan-dahang uubusin ang natitirang assets ng Alarcon Realty bago tuluyang iwanan si Rafael sa gitna ng pagkakabangkarote. Ang babaeng akala ni Rafael ay magiging tagapagligtas niya ay siya palang huling pako sa kanyang kabaong. Ipinadala iyan sa akin ng ating intelligence team, Althea. Saad ni Cassandra habang dahan-dahang ibinibaba ang isang tasa ng tiyesa sa tabi ng kanyang kaibigan. Bianca is not just a socialite, she's a predator. At ang masakit pa rito, gagamitin niya ang pangalan ni Rafael para sa sarili niyang mga offshore accounts. Isang buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Althea. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot ni Rafael, may isang bahagi ng kanyang puso na nakakaramdam pa rin ng bahagyang habag. Hindi dahil mahal pa niya ang lalaki, kundi dahil sa alaala ni Don Alfonso, ang matandang lalaki na nagmahal sa kanya na parang tunay na anak. Hayaan natin siyang matuto sa sarili niyang mga pagkakamali, Cassandra. Mahinang sabi ni Althea. Ang sugat na gawa ng kaaway ay masakit, pero ang sugat na gawa ng taong pinagkatiwalaan mo ay nakamamatay. Eksaktong sa sandaling iyon, ang pinto ng opisina ni Althea ay bumukas ng walang pasabi. Pumasok ang isang babaeng hindi na halos makilala dahil sa gulo ng kanyang hitsura. Ito si Luciana, ang nakababatang kapatid ni Rafael na dati ay laging nanunuya sa bawat suot ni Althea. Wala na ang mga mamahaling branded na damit ni Luciana. Ang kanyang suot ay isang simpleng t-shirt na may mantsa ng luha at ang kanyang mga mata ay mugtong-mugto na. Ang mga kaibigan niyang laging kasama sa mga party ay bigla na lamang naglaho nang mabalitaang wala ng pera ang pamilya Alarcon. Althea, please, ang boses ni Luciana ay basag na. Puno ng pagsusumamo habang dahan-dahang lumalapit sa mesa ni Althea. Ayaw na akong tanggapin sa eskwelahan. Hindi pa nababayaran ang tuition ko para sa finals. At ang mga gamit ko, kinuha na ng mga pinagkakautangan ni Kuya. Tinitigan ni Althea si Luciana nang walang emosyon. Naalala niya ang bawat beses na tinawag siyang katulong ng babaeng ito sa harap ng kanilang mga bisita. Naalala niya ang bawat sadyang pagtapon ni Luciana ng kape sa sahig para lamang makita si Althea na lumuluhod upang maglinis. At bakit ka lumalapit sa akin, Luciana? Tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Hindi ba't sinabi mo sa akin dati na ang amoy ko ay nakakasuka at hindi ako karapat-dapat na tumapak sa inyong mansyon? Napayo ko si Luciana. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa paghagulgol. Patawarin mo ako, Althea. Bata pa ako noon, naging bulag ako sa pera. Pero ngayon, wala na kaming matakbuhan. Si Mama ay laging umiiyak at si Kuya naman ay parang baliw na laging nakatitig sa dingding. Please, Althea, kailangan ko lang matapos ang semester na ito. Umalis ka na, Luciana. Diretso ang sagot ni Althea habang muling binubuksan ang kanyang laptop. Ang kumpanyang ito ay hindi isang charity ward para sa mga taong hindi marunong rumespeto. Nang makalabas si Luciana na umiiyak, tumahimik ang buong silid. Tumingin si Cassandra kay Althea, tila ba hinihintay ang susunod na mangyayari. Kilala niya ang kanyang kaibigan. Sa likod ng matigas na balat ni Althea ay isang pusong hindi marunong maging tunay na malupit. Tumayo si Althea at naglakad patungo sa bintana. Tila bumalik sa kanyang gunita ang isang hapon, 3 taon na ang nakalilipas.
May sakit siya noon at walang sino man sa bahay ang nag-asikaso sa kanya. Si Luciana, na nooy nag-aaral pa sa high school, ay lihim na nag-iwan ng isang baso ng mainit na gatas at isang piraso ng candy sa tabi ng kanyang kama bago tumakbo palayo dahil sa hiya. Iyon ang tanging sandali ng kabutihan na natanggap ni Althea mula sa pamilyang iyon. Cassandra, tawag ni Althea nang hindi lumingon. Magbayad ka ng anonymong donasyon sa Universidad ni Luciana. Bayaran mo ang lahat ng utang niya hanggang sa makapagtapos siya. Pero siguraduhin mong hinding-hindi niya malalaman na galing sa akin ang pera. Bakit, Althea? Tanong ni Cassandra. Dahil ang pagiging mabuti ay hindi isang utang na dapat bayaran, kundi isang obligasyon sa sarili. Sagot ni Althea. Paglipas ng ilang oras, sa kabilang panig ng lungsod, nakatayo si Rafael sa harap ng Board of Directors ng Alarcon Realty. Hawak niya ang panulat. Handa nang pirumahan ang merger contract kasama ang mga foreign partners ni Bianca. Ito na ang huling pagkakataon upang isalba ang kanyang dangal. I am ready to sign, deklarasyon ni Rafael nang may kaunting pag-aalinlangan. Ngunit bago pa man dumampi ang tinta sa papel, bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok ang isang opisyal mula sa bangko. Ang mukha nito ay seryoso at may dalang isang abiso na kulay pula. Mr. Alarcon, kailangan naming itigil ang transaksiyong ito, saad ng opisyal, dahil sa mga kahinahinalang withdrawal sa inyong corporate account nitong nakaraang 2 oras, ang inyong balanse ay nasa zero na. Wala na kayong sapat na collateral para sa merger na ito. Ang panulat sa kamay ni Rafael ay dahan-dahang nahulog sa ibabaw ng mesa. Tumingin siya kay Bianca, na nooy na may dahan-dahan ng tumatayo at kinukuha ang kanyang bag. Wala nang tamis sa mukha ng babae, kundi isang malamig na ngiti ng tagumpay. Bianca, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. I'm sorry, Rafael, sagot ni Bianca habang naglalakad patungo sa pinto. Pero gaya ng sabi mo kay Althea, kailangan nating bitawan ang mga bagay na nagpapabagal sa atin. At ngayon, ikaw ang pinakamabigat na pabigat na nakilala ko. Naiwan si Rafael na mag-isa sa loob ng malaking silid habang ang tunog ng papalayo na mga hakbang ni Bianca ay tila ba ang huling tibok ng puso ng kanyang kumpanya. Wala na siyang pera, wala na siyang pamilyang maayos, at wala na siyang asawang handang magluto para sa kanya sa gitna ng gabi. Sa kabilang dulo ng linya, nakatanggap si Althea ng isang tawag. Hindi ito si Cassandra, kundi ang kanyang detective. Ma'am Althea, nahanap na namin ang ebidensya. Ang laso na pumatay kay Don Alfonso. Hindi ito galing sa sakit sa puso. Ito ay galing sa isang gamot na matagal nang ipinagbabawal at ang huling taong bumili nito ay si Doña Caridad. Napapatayo si Althea sa kanyang upuan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding galit. Hindi lang pala pera ang kinuha ni Doña Caridad sa kanya. Kinuha rin nito ang tanging tao na itinuring niyang tunay na pamilya. Wala na kayong karapatang manatili rito, senyora. Ang ari-ariang ito ay nasa ilalim na ng foreclosure process ng bangko. Ang boses ng sheriff ay walang bahid ng emosyon kasing lamig ng hanging umiihip sa loob ng malawak na sala ng mansyon ng mga Alarcon. Nakatayo si Doña Caridad sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang antigong florera na tila ba ito ang huling piraso ng kanyang dangal na ayaw niyang bitawan. Sa kanyang harapan, ang mga tauhan ng bangko ay dahan-dahang naglalagay ng dilaw na tape sa mga mamahaling muebles na dati ay simbolo ng kanilang kapangyarihan. Hindi maaari ito. My son is working on a deal. Senator Valderrama will not let this happen. Sigaw ni Doña Caridad. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng desperasyon. Ang kanyang mamahaling seda na damit ay lukot na. At ang kanyang muka ay puno ng pawis sa kabila ng lamig ng aircon na malapit na ring maputol. Ma, stop it! Wala na. Wala na si Bianca. Iniwan na nila tayo.
Bulong ni Rafael habang nakaupo sa hagdan. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Ang bawat salita niya ay parang isang mabigat na batong bumabagsak sa sahig. Ang palasyong binuo nila sa loob ng maraming dekada ay tila isang bahay na yari sa baraha na dahan-dahang tinitibag ng hangin ng katotohanan. Sa kabilang panig ng lungsod, nakatayo si Althea sa penthouse ng Amay Holdings. Mula sa kanyang kinalalagyan, nakikita niya ang unti-unting pagpatay ng mga ilaw sa paligid ng lungsod. Ang kanyang silid ay amoy sariwang lavender at mamahaling kape, isang kabaligtaran sa amoy ng alikabok at lumang alaala na kasalukuyang lumalamon sa bahay ng mga Alarcon. Walang kagalakan sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na buntong hininga ng pagwawakas. Tapos na ang lahat, Althea. Ang Alarcon Realty ay opisyal nang nagsara ng kanilang operasyon ngayong gabi. Ulat ni Cassandra habang dahan-dahang inilalapag ang huling folder ng kaso sa mesa. Hindi pa tapos, Cassandra. Sagot ni Althea nang hindi lumingon. Ngayon pa lang magsisimula ang tunay na pagbagsak. Dahil ang pinakamasakit na bahagi ng pagkatalo ay hindi ang pagkawala ng pera, kundi ang pagharap sa katotohanan na wala kang sino mang matatakbuhan. Nabalita sa mga pahayagan at telebisyon ang pagbagsak ng pamilya Alarcon. Nakita ni Althea sa balita ang eksena kung saan pilit na pinalalabas si Doña Caridad sa mansyon. Sa gitna ng kaguluhan, biglang natumba ang matanda. Ang pagbagsak nito sa semento ay hindi nagdulot ng malakas na tunog, ngunit ang katahimikan ng mga taong nakapaligid ay mas nakakabigla. Inatake sa puso ang matanda dahil sa tindi ng kahihiyan. Pagkalipas ng ilang oras, dahan-dahang pumasok si Althea sa lobby ng isang pampublikong ospital. Ang amoy ng disinfectant at ang ingay ng mga gulong ng stretcher ay tila ba sumasakal sa paligid. Hindi siya pumunta sa VIP ward dahil wala ng pera ang mga Alarcon. Dinala ang matanda sa isang ordinaryong silid kung saan ang mga pasyente ay pinaghihiwalay lamang ng mga manipis na kortina. Tumayo si Althea sa labas ng pintuan ng silid ni Doña Caridad. Mula sa maliit na salamin, nakita niya ang matanda na nakahiga, maputla at nakakabit sa iba't ibang tubo. Sa tabi nito ay si Rafael, na tila ba tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang gabi. Nasaan ang ulam? Nasaan si Althea? Sabihin niyo sa kanya, gusto ko ng sarsa ng kanyang adobo. Ang mahinang boses ni Doña Caridad ay narinig ni Althea. Ang matanda ay tila ba nalilito na. Bumabalik ang isipan sa mga panahong ang tanging inaasahan niya ay ang pagsisilbi ng manugang na itinaboy niya. Naramdaman ni Althea ang isang pait sa kanyang lalamunan. Ang babaeng naging malupit sa kanya ay ngayon ay nagmimistulang isang batang paslit na nawawala sa gitna ng dilim. Ang bawat mahinang hibla ng boses ni Doña Caridad ay tila ba isang multong humihingi ng tawad sa gitna ng kanyang pagkalito. Dahan-dahang umatras si Althea nang makita niyang tumayo si Rafael upang lumabas ng silid. Mabilis siyang naglakad patungo sa kabilang dulo ng hallway at nagtago sa likod ng isang malaking haligi. Mula sa kanyang kinalalagyan, nakita ni Althea ang kanyang dating asawa na lumapit sa counter ng butika ng ospital. Napanood ni Althea ang bawat galaw ni Rafael. Inilabas ng lalaki ang kanyang pitaka. Ngunit sa halip ng mga makakapal na pera, ilang pirasong barya at 2 gusot na 100 piso lamang ang nakita nito. Nakita ni Althea ang panginginig ng mga kamay ni Rafael habang binibilang ang bawat barya, pilit na inaabot ang halaga ng gamot na kailangan ng kanyang ina. Ang lalaking dati ay hindi tumitingin sa presyo ng pinakamamahal na sapatos ay ngayon ay nagmamakaawa sa pharmacist na bigyan siya ng kahit kalahati lang ng reseta. Isang matinding kirot ang gumuhit sa puso ni Althea. Hindi ito pag-ibig, kundi isang malalim na habag para sa dangal ng isang tao na tuluyan ng nadurog. Gusto niyang lumapit at iabot ang kanyang credit card, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang hustisya ay kailangang dumaan sa apoy ng paghihirap upang maging tunay na aral. Nang umalis si Rafael, na nakayuko ang ulo at walang dalang gamot,
Dahan-dahang lumapit si Althea sa counter. Ang amoy ng mga gamot at ang tunog ng mabilis na pagtipa sa computer ng pharmacist ay tila ba nagbibigay ng kakaibang ritmo sa kanyang bawat hakbang. Ibayad mo ito sa lahat ng bayarin ni Doña Caridad Alarcon. Saad ni Althea habang inilalapag ang kanyang itim na card sa ibabaw ng counter. Lahat ng gamot, lahat ng laboratorio, at ilipat ninyo siya sa isang pribadong silid. Ngunit sa isang kondisyon, huwag ninyong sasabihin kung sino ang nagbayad. Sabihin ninyo na ito ay mula sa isang hindi kilalang foundation. Tiningnan siya ng pharmacist ng may pagtataka at paghanga. Sigurado po ba kayo, ma'am? Malaki po ang magiging gastusin dito. Sigurado ako, sagot ni Althea. Dahil ang utang ng pamilyang iyon sa akin ay hindi mababayaran ng pera, ngunit ang utang ko sa yumaong Don Alfonso ay kailangang matapos ngayong gabi. Habang naglalakad si Althea palabas ng ospital, sinalubong siya ng malakas na hangin ng gabi. Ang kanyang mukha ay nananatiling matatag, ngunit sa loob niya ay may isang malaking digmaan. Sa gitna ng dilim ng parking lot, isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Hindi ito si Iñaki. Ang lalaking ito ay nakajacket ng itim, ang mukha ay natatakpan ng sombrero, at may hawak na isang sobrang kulay kape. CEO Althea. Ang boses ng lalaki ay malat at puno ng panganib. Akala mo ba ay natapos na ang lahat sa pagbagsak ng mga Alarcon? Nagkakamali ka. Ang perang ginamit mo para isalba ang kumpanya nila. May mga taong naghahanap niyan. At ang lason na pumatay kay Don Alfonso? Hindi lang si Doña Caridad ang may hawak ng bote. Napatigil si Althea. Ang kanyang puso ay tila ba gustong kumawala sa kanyang dibdib. Anong ibig mong sabihin? Ang iyong kaibigang si Cassandra. Tanungin mo siya kung nasaan siya nung gabing mamatay ang matanda. Bulong ng lalaki bago mabilis na tumakbo patungo sa kadiliman, iniwan ang sobre sa paanan ni Althea. Nanginig ang mga daliri ni Althea habang pinupulot ang sobre. Sa loob nito ay may isang lumang litrato. Isang litrato ni Cassandra at ni Rafael na magkasama sa isang lugar na hindi pamilyar kay Althea. At ang petsa sa likod nito ay ang gabi kung kailan namatay si Don Alfonso. Ang mundo ni Althea ay muling gumuho. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bitak ay nanggaling sa loob ng kanyang sariling bakod. Sino pa ang maaari niyang pagkatiwalaan? At ang paghihiganti ba na sinimulan niya ay magiging mitya rin ng kanyang sariling kapahamakan? Sa loob ng ospital, isang nurse ang tumatakbo patungo kay Rafael. Hawak ang resibo ng bayad na anonimo. Ngunit sa kabilang panig ng kalsada, si Althea ay nakatitig sa litrato habang ang tunog ng paparating na sirena ng pulis ay tila ba nagbabadya ng isang bagong unos. Ang hapdi ng sampal ng asawa ay kayang hilumin ng panahon, ngunit ang saksak ng isang kaibigan ay isang lason na walang lunas. Ang bulong na yon ni Althea ay humalo sa malamig na hangin sa loob ng kanyang malawak na penthouse. Nakatayo siya sa harap ng salamin, hawak ang litratong ibinigay ng estranghero sa ospital. Ang mga daliri niya ay nanginginig habang hinahawakan ang gilid ng papel hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko sa tindi ng pagkakahawak. Sa litrato, si Cassandra at Rafael ay mukhang seryosong nag-uusap sa isang madilim na sulok ng isang lumang gusali. Sa mismong gabi kung kailan binawian ng buhay si Don Alfonso, dahan-dahang lumapit si Althea sa bintana. Ang tunog ng ulan na humahampas sa makapal na salamin ay tila ba isang ritmong walang katapusan, malungkot at mapangapi. Naalala niya ang gabing iyon. Si Cassandra ang unang yumakap sa kanya nang mabalitaan ang pagkamatay ng matanda. Si Cassandra ang nagpunas ng kanyang mga luha at nagsabing, "Huwag kang mag-alala, Althea. Hinding-hindi kita iiwan." Lahat ba ng ito ay isang malaking dula-dulaan? Tanong ni Althea sa kanyang sarili. Ang bawat alaala ng kanilang pagkakaibigan ay tila ba dahan-dahang nabubulok sa kanyang isipan. Kinabukasan pumasok si Althea sa opisina ng AMI Holdings na may ibang aura. Kung dati ay may bahid pa ng lambot ang kanyang mga mata,
Ngayon ay parang 2 piraso ng itim na bato ang nakatitig sa bawat empleyado. Nakatayo na ang lahat upang bumati, ngunit ang kanyang pansin ay nakatutok lamang sa pintuan kung saan pumasok si Cassandra. "Good morning, Althea. You look radiant today." Masiglang bati ni Cassandra habang inilalapag ang isang baso ng paboritong kape ni Althea sa mesa. Ang kanyang ngiti ay tila ba walang bahid ng anumang lihim, kasing linaw ng tubig sa sapa. Tinitigan ni Althea ang kape. Ang usok na lumalabas mula rito ay amoy matamis. Ngunit sa isipan ni Althea, tila ba may halong pait ng kataksilan ang bawat butil nito. "Salamat, Cassandra. Kamusta ang balita tungkol sa Alarcon Realty?" "The restructuring is going well. In a few weeks, ikaw na ang opisyal na uupo bilang chairperson." Sagot ni Cassandra, hindi man lang nagbabago ang tono ng boses. "But Althea, you need to sign these papers for the merger. Kailangan nating gawin ito bago pa makakuha ng bagong abogado, si Rafael." "Hindi ako nagmamadali, Cassandra." Malamig na tugon ni Althea habang dahan-dahang kinukuha ang isang gunting mula sa kanyang drawer. May mga bagay na kailangang putulin bago pa sila tuluyang makasira ng buhay. Sa harap ni Cassandra, kinuha ni Althea ang kanyang mahabang buhok. Ang buhok na dati ay gustong-gusto ni Rafael dahil ito raw ang simbolo ng kanyang pagiging ideal wife. Sa isang mabilis na paggalaw ng gunting, ang tunog ng pagputol ng hibla ng buhok ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang mga mahahabang itim na hibla ay dahan-dahang nahulog sa sahig, tila ba mga patay na dahon ng isang nakaraang panahon. Napatigil si Cassandra, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. "Althea, what are you doing? Bakit mo ginupit ang buhok mo?" "Dahil ang dating Althea ay patay na, Cassandra." Sagot ni Althea habang tinitingnan ang kanyang bagong anyo sa refleksyon ng bintana. Ang kanyang maikling buhok ay nagbigay sa kanya ng mas matapang at mas bagsik na anyo. "Simula ngayon, wala na akong pakikinggan kundi ang sarili ko. At ang sino mang haharang sa daan ko, sisiguraduhin kong mararamdaman nila ang talim ng gunting na ito." Paglabas ni Cassandra ng opisina, mabilis na tinawagan ni Althea si Dr. Iñaki. Hindi nagtagal at dumating ang doktor, dala ang isang maliit na box ng mga sariwang prutas. "Iñaki, kailangan ko ang tulong mo," bungad ni Althea. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig, ngunit puno ng pagod. "Kailangan kong malaman ang katotohanan tungkol sa medical records ni Don Alfonso. At kailangan kong malaman kung sino talaga si Cassandra Velasco sa buhay ng mga Alarcon." Lumapit si Iñaki at dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Althea. Ang init ng kanyang palad ay tila nagbigay ng kaunting kapayapaan sa naguguluhang isipan ng babae. "Tutulungan kita, Althea, pero tandaan mo, ang paghahanap sa katotohanan ay madalas nagdadala ng mas mabibigat na damdamin. Handa ka na ba?" "Handa na ako, Iñaki. Mas pipiliin kong harapin ang katotohanan kaysa manatili sa isang kasinungalingang binuo ng mga taong mahal ko," sagot ni Althea. Habang nag-uusap ang dalawa, isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Iñaki. Ang kanyang muka ay biglang nagseryoso. "Althea, may kailangan kang makita. Si Rafael, dinala siya sa presinto kani-kanina lang." "Bakit? Dahil ba sa mga utang niya?" tanong ni Althea. "Hindi," sagot ni Iñaki habang ipinapakita ang isang video mula sa social media. "Dahil sa isang gulo sa isang bar. Pero ang masama rito, ang kasama niya sa video bago mangyari ang gulo ay si Cassandra. At tila ba may pinagtatalunan silang isang dokumento." Naramdaman ni Althea ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang susi ng katotohanan ay dahan-dahan nang umiikot sa lock. Ang kanyang kaibigan at ang kanyang dating asawa ay tila ba magkasama sa isang madilim na sayaw na siya lamang ang hindi nakakaalam ng hakbang. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang madilim na selda,
Nakaupo si Rafael na may pasa sa muka. Ang tunog ng pagbukas ng bakal na pinto ay bumasag sa katahimikan. Isang babae ang pumasok. Ang mga takong ng kanyang sapatos ay lumilikha ng isang ritmong puno ng pananakot sa sementadong sahig. Sabi ko sa iyo, Rafael, bulong ni Cassandra habang nakatingin sa lalaking nasa loob ng selda. Huwag kang gagawa ng kahit anong kilos na ikasisira ng plano natin. Dahil kung babagsak ako, sisiguraduhin kong kasama kitang mabubulok dito. Ngunit hindi nila alam. Sa labas ng presinto, isang pribadong investigator na kinuha ni Althea ang tahimik na kumukuha ng bawat litrato at bawat salitang lumalabas sa kanilang mga labi. Hindi mo ba naitatanong sa sarili mo kung bakit napakabilis ng lahat, Althea? Kung bakit sa loob ng 3 taon, tila ba may pader na unti-unting itinayo sa pagitan nating dalawa? Pareho tayong bulag, ngunit ang pinagkaiba natin, ikaw ay bulag sa pag-ibig at ako ay bulag sa inggit. Ang boses ni Rafael ay paos at basag, umalingaw-ngaw sa loob ng maliit at malamig na silid ng visitation room sa presinto. Nakaupo siya sa likod ng makapal na salamin. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim na bilog at ang kanyang balat ay tila ba naging kasing puti ng papel. Sa kabilang panig, nakaupo si Althea. Tuwid ang likod at walang kahit anong emosyon sa kanyang mukha. Ngunit sa ilalim ng mesa, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang supot ng pagkain. Dahan-dahang inilabas ni Althea ang isang lalagyan mula sa supot. Ang bango ng adobong manok na inilabas ni Althea ay uent-unting kumalat sa loob ng masikip at mabasang silid ng presinto. Ang usok na nagmumula sa mainit na sarsa ay tila ba isang pamilyar na yakap mula sa nakaraan, isang alaala ng mga gabi sa kanilang mansyon kung saan ang tanging hangad ni Althea ay ang busugin ng lalaking minamahal niya. Ngunit ngayon, ang pagkaing ito ay hindi na simbolo ng pagsinta, kundi isang mapait na paalala ng kanyang pagiging martir. Ipinagluto kita, Rafael, hindi dahil asawa pa rin kita at hindi dahil mahal pa kita. Ang boses ni Althea ay parang isang matalim na bubog, malumanay ngunit nakakasugat. Ipinagluto kita dahil gusto kong matitikman mo ang huling lasa ng kabutihang itinapon mo sa ulan. Dahan-dahang kinuha ni Rafael ang plastik na kutsara. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang bawat subo niya ay tila ba may kasamang lason ng pagsisisi. Ang bawat nguya ay mahirap, tila ba ang bawat butil ng kanin ay isang piraso ng kanyang nadurog na dangal. Sa loob ng 3 taon, binaliwala niya ang bawat pagkaing inihanda ng babaeng ito. Ngunit ngayon, sa gitna ng malamig na selda, ito na lamang ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng init. Althea, Cassandra, she promised me everything. Bulong ni Rafael habang nakatitig sa kanyang pagkain. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa ibabaw ng sarsa, humahalo sa alat ng adobo. Sabi niya, ang merger ang magliligtas sa akin. Sabi niya, ikaw ang humaharang sa tagumpay ko. I was so blinded by my ego, Althea. Gusto kong patunayan sa mundo na kaya kong maging mas malaki kaysa sa pangalan ng tatay ko. At sa pagpapatunay mo na yon, Rafael, nakalimutan mong tao ang tanging pundasyon ng iyong tagumpay. Sagot ni Althea habang nakatitig sa dating asawa. Ang kanyang puso ay kumikirot, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa panghihinayang. Ang lalaking pinakasalan niya ay isang anino na lamang ng kanyang dating pagkatao. Althea, kailangan mong mag-ingat, mabilis na sabi ni Rafael habang lumalapit sa salamin. Ang kanyang boses ay naging mabilis at puno ng takot. Ang lason na pumatay kay Papa, hindi lang si Mama ang may pakanan yon. Cassandra was there. She gave the medicine to my mother. Sabi niya, pampakalma lang yun para hindi na magalit si Papa sa akin. Hindi ko alam na yun na pala ang huling gabi ni Papa. Naramdaman ni Althea ang biglang paglamig ng kanyang buong katawan.
Ang bawat salita ni Rafael ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang utak. Ang kaibigang itinuring niyang kapatid, ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga lihim at ng kanyang kumpanya, ay ang mismong taong pumatay sa tanging taong naging mabuti sa kanya sa pamilya Alarcon. Bakit, Rafael? Bakit niyo hinayaang mangyari iyon? Tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay basag na sa tindi ng emosyon. Dahil pareho kaming takot, Althea. Takot na mawalan ng mana. Takot na mapahiya sa lipunan. Sagot ni Rafael habang humahagulgol. Cassandra manipulated us. She knew about your secret at AMI Holdings long before you told me. She was planning to take it all, Althea. Ang pagpapakasal ko kay Bianca? Plano rin niya iyon para dahan-dahang ubusin ang shares mo sa kumpanya habang nagluluto ka sa bahay. Tumayo si Althea. Ang kanyang mga binti ay tila ba gawa sa jelly sa tindi ng panghihina. Ang katotohanan ay mas malala pa sa inaasahan niya. Ang kanyang buong buhay sa loob ng 3 taon ay isang malaking duladaan na pinangungunahan ng isang babaeng tinawag niyang best friend. Tapos na ang oras niyo, ma'am. Ang boses ng pulis ay bumasag sa katahimikan ng silid. Ang tunog ng pagbukas ng mabigat na bakal na pinto ay umalingaw-ngaw sa hallway, tila ba isang hatol ng kamatayan. Dahan-dahang tumayo si Althea at tinalikuran si Rafael. Habang naglalakad siya palabas, narinig niya ang pagsusumamo ng lalaki sa likuran niya. Ang mga salitang, "Patawad, Althea," na pilit na humahabol sa kanyang bawat hakbang. Ngunit ang bawat patak ng ulan sa labas ng presinto ay tila ba naghuhugas sa mga huling bakas ng kanyang pag-ibig. Sinalubong siya ni Dr. Iñaki sa labas ng presinto. Hawak ang isang malaking payong. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. At nang makita niya ang hitsura ni Althea, agad siyang lumapit at hinawakan ang siko nito. "Althea, anong nangyari?" Tanong ni Iñaki. "Iñaki, kailangan nating kumilos ng mabilis." Bulong ni Althea habang nakatitig sa kawalan. "Cassandra is not just a traitor. She's a killer. At bago niya tuluyang makuha ang lahat, sisiguraduhin kong wala na siyang babalikang laya." Ngunit sa sandaling iyon, ang telepono ni Althea ay tumunog. Isang emergency alert mula sa security system ng IMI Holdings. Ang boses ni Cassandra ang bumati sa kanya sa kabilang linya, malamig at mapangasar. "Althea dear, nasaan ka na ba? Nandito ako sa opisina mo at tila ba may mga dokumento kang nakalimutang pirumahan. Oh, at bago ko malimutan," ang nanay ni Rafael, tila ba lalong sumama ang pakiramdam niya sa ospital. "Baka gusto mong magmadali." Naramdaman ni Althea ang paghinto ng kanyang mundo. Ang bitag ay nakalatag na at ang bawat hakbang niya ay tila ba kontrolado ng kaaway. Hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Althea upang tuluyang matapos ang digmaang ito? At kaya ba niyang patawarin ang sarili niya kung may isa pang buhay na mawala dahil sa kanyang paghihiganti? "Mayroon ka lamang 5 minuto, Althea. 5 minuto bago tuluyang tumigil ang makinang nagbibigay ng hininga sa biyenan mo. Choose wisely, my dear friend. Ang kumpanya mo o ang buhay ng babaeng kinasusuklaman mo." Ang boses ni Cassandra sa kabilang linya ay parang isang malamig na haplos ng kamatayan. Walang bakas ng pagkakaibigang binuo nila sa loob ng maraming taon. Sa loob ng mabilis na tumatakbong sasakyan ni Iñaki, naramdaman ni Althea ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga daliri ay nakabaon sa balat ng upuan, sapat na upang maramdaman ang hapdi ng kanyang mga kuko. Sa labas, ang ulan ay tila ba nagngangalit, humahampas sa bintana, na parang libu-libong maliliit na kamaong naghahanap ng hustisya. "Iñaki, bilisan mo! Hindi natin pwedeng hayaang saktan niya si Doña Caridad." Bulong ni Althea. Ang kanyang boses ay basag na sa tindi ng kaba. "Malapit na tayo, Althea. Kumapit ka lang." Sagot ni Iñaki habang mahigpit ang hawak sa manibela. Ang bawat pag-iwas ng sasakyan sa mga lubak at tubig sa kalsada ay tila ba isang karera laban sa tadhana. Nang makarating sila sa ospital,
Hindi na naghintay si Althea na huminto ng maayos ang sasakyan. Mabilis siyang bumaba at tumakbo patungo sa ICU. Ang tunog ng kanyang mga takong sa malinis na sahig ng ospital ay tila ba isang babala ng paparating na unos. Ang bawat nurse na nadadaanan niya ay tila ba nagiging malabo sa kanyang paningin. Ang tanging nakikita niya ay ang pintuan ng silid kung saan nakahiga ang matanda. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang amoy ng gamot at ang mahinang tunog ng heart monitor ay bumati sa kanya. Sa tabi ng kama ni Doña Caridad, nakatayo si Cassandra. Hawak ang isang pluma at mga dokumento ng paglilipat ng ari-arian. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng marmol at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng kasakiman. "You're late, Althea," bungad ni Cassandra nang hindi man lang tumitingin sa kanya. "But just in time to see the end of an era, pirumahan mo na ito at hahayaan ko ang doktor na pumasok para ayusin ang supply ng oxygen ni Doña Caridad." Isang pirma lang, Althea. Isang pirma kapalit ng buhay ng taong nagpahirap sa'yo. Tumingin si Althea sa matandang babaeng nakahiga sa kama. Si Doña Caridad ay tila ba isang tuyong dahon, maputla at walang kalaban-laban. Ang bawat mahinang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib ay simbolo ng kanyang huling kapit sa buhay. Naalala ni Althea ang bawat masasakit na salitang binitawan nito, ang bawat sampal at ang bawat paghamak. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nakita rin niya ang mukha ni Don Alfonso, ang tanging tao na naniwala sa kanya. "Bakit, Cassandra? Bakit kailangang umabot sa ganito?" Tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay puno ng pait. "I treated you like a sister. Ibinigay ko sa iyo ang tiwala ko, ang kumpanya ko, lahat. Dahil pagod na akong maging anino mo, Althea." Sigaw ni Cassandra. Ang kanyang galit ay tuluyan ng sumabog. Lahat ng tao, si Althea ang nakikita, si Althea ang matalino, si Althea ang mayaman, si Althea ang mabait. Kahit si Rafael, kahit asawa mo na siya, ikaw pa rin ang iniisip niya, kahit puro pait ang ibinibigay mo. I wanted to be the one on top. I wanted to see you crawl in the dirt, just like you made me feel all these years. Lumapit si Althea ng bahagya, hindi alintana ang panganib. Inisip mo bang magiging masaya ka kapag nakuha mo ang lahat ng ito sa pamamagitan ng dugo at pagtataksil? Cassandra, ang kapangyarihang galing sa masama ay isang kulungan na ikaw mismo ang gumawa. "Enough of your lectures," Cassandra hissed, her hand trembling as she pointed to the papers. "Sign it now, or I will pull this plug myself." Dahan-dahan kinuha ni Althea ang pluma. Ngunit sa halip na pirumahan ng papel, tinitigan niya ang kanyang dating kaibigan ng may malalim na habag. "You already lost, Cassandra. Ang pondo na hinahanap mo sa AMI Holdings? Inilipat ko na yon sa isang trust fund para sa mga empleyado bago pa ako pumunta rito. Ang kumpanyang gusto mong makuha ay isa na lamang bakanting shell." Ang mukha ni Cassandra ay biglang naging seryoso pagkatapos ay napalitan ng isang malamig na tawa. "You think you're so smart? Kung wala ang pera, sisirain ko na lang ang planong ito." Akmang hahawakan ni Cassandra ang main switch ng ventilator nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang mga pulis kasama si Iñaki. Ang tunog ng mabilis na pagpasok ng mga awtoridad at ang pagsigaw ng mga babala ay pumuno sa silid. "Hands in the air, Cassandra Velasco! Isuko mo ang lahat!" Sigaw ng isang opisyal. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na lumapit si Althea sa kama ni Doña Caridad. Sa isang sandali ng hindi maipaliwanag na emosyon, hinawakan ni Althea ang kulubot na kamay ng matanda. "Lalaban tayo, Doña. Huwag niyo kaming iwan." Isang golden moment ang nangyari sa gitna ng tensyon. Dahan-dahang idinilat ni Doña Caridad ang kanyang mga mata. Wala nang bakas ng galit o puot, kundi isang malabong luha na dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi habang nakatitig sa mukha ni Althea. Isang mahinang piga ng kamay ang naramdaman ni Althea mula sa matanda.
Isang tahimik na pagkilala sa kabutihang hindi niya kailanman ibinigay, ngunit tinatanggap niya ngayon. Nang mailabas si Cassandra na nakaposas, ang katahimikan ay muling bumalik sa silid. Maliban sa regular na tunog ng heart monitor, na tila ba naging mas masila. Napaupo si Althea sa sahig. Ang lahat ng lakas niya ay biglang naglaho. Inalalayan siya ni Iñaki. Ang kanyang mainit na bisig ay nagsilbing sandigan ng pagod na katawan ng babae. Tapos na, Althea. Ligtas na kayo. Bulong ni Iñaki. Ngunit nang akala ni Althea ay tapos na ang lahat, lumapit ang isang nurse na may dalang isang maliit na recording device na nahulog mula sa bag ni Cassandra habang hinihila ito ng mga pulis. Ma'am, baka gusto niyo pong mapakinggan ito. Mukhang kanina pa ito naka-record, ani ng nurse. Pinindot ni Althea ang play button. Ang boses na narinig niya ay hindi kay Cassandra, kundi kay Rafael at sa kanyang yumaong biyanan na si Don Alfonso. Ang usapan ay nangyari noong gabing mamatay ang matanda. Rafael, huwag mong sasabihin kay Althea ang totoo tungkol sa kanyang tunay na pamilya. Hayaan mong isipin niya na ulila siya. Dahil kung malalaman niya kung sino talaga ang kanyang ama, mawawala sa atin ang lahat. Nabitawan ni Althea ang device. Ang kanyang puso ay tila ba tumigil sa pagtibok. Ang lihim ng kanyang pagkatao, ang dahilan kung bakit siya kinuha ng mga alarkon mula sa simula, ay isang kasinungalingang mas malalim pa kaysa sa inaasahan niya. Sino ang tunay na ama ni Althea? At ang paghihiganti ba niya sa mga alarkon ay simula lamang ng isang mas malaking laban para sa kanyang tunay na nakaraan? Ang katotohanan ay isang gamot na mapait, ngunit ito lamang ang tanging paraan upang tuluyang gumaling ang isang sugatang kaluluwa. Ang bulong na yon ni Althea ay parang isang marupok na himig. Habang nakatayo siya sa harap ng rehas ng presinto, bit-bit ang recording device na nagpabago sa kanyang mundo sa loob lamang ng isang gabi. Sa kabilang panig, nakaupo si Rafael. Ang kanyang anyo ay mas lalong naging kaawa-awa. Ang kanyang tuxedo, na dati ay simbolo ng kapangyarihan, ay palitan na ng kahel na uniforme. At ang kanyang mga mata ay wala ng ningning, tila ba 2 butas na lamang ng pagsisisi. Dahan-dahang inilapag ni Althea ang recording device sa maliit na mesa sa gitna nila. Ang tunog ng pagtama ng plastik sa bakal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, kasing bigat ng bawat salitang nakapaloob sa tape. Sino ako, Rafael? Sino ang tatay ko na kailangan ninyong itago sa akin sa loob ng 3 taon? Tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang bagsik na hindi kayang tapatan ng anumang sigaw. Napayuko si Rafael, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa paghagulgol. Patawad, Althea. Ang tatay mo. Siya ang kaisa-isang tao na pinagkakautangan ng malaking utang na loob ni Papa. Noong mamatay siya sa isang aksidente, iniwan kanya sa pangangalaga ni Papa dahil wala siyang ibang mapagkakatiwalaan. Pero si Papa, natakot siya na kapag nalaman mo ang tungkol sa yaman ng iyong ama, kukunin mo ang lahat at mawawala sa amin ang Ami Holdings. Naramdaman ni Althea ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Rafael ay parang isang sampal na muling nagpapaalala sa kanya na sa loob ng 3 taon, siya ay hindi lamang naging katulong, kundi naging bihag din ng isang malaking kasinungalingan. Ang pamilyang pinagsilbihan niya ng buong puso ay ang pamilyang nagnakaw sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Kaya niyo ba ako pinakasalan para masiguradong mananatili sa inyo ang kontrol sa buhay ko? Tanong muli ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng manlabo dahil sa nagbabadyang luha. Sa simula, oo, bulong ni Rafael habang dahan-dahang itinitaas ang kanyang paningin. Pero Althea, maniwala ka. Minahal kita. Ang takot ko lang ay mas higit pa sa pag-ibig ko. Duwag ako, Althea. Naging duwag ako dahil natakot akong mawala ang lahat. Hindi ko alam na sa sobrang pagkapit ko sa pera, ikaw na pala ang dahan-dahang bumibitaw sa akin. Tumayo si Althea
Ang kanyang puso ay tila ba isang tuyong dahon na dahan-dahang nilalamon ng apoy. Hindi na siya galit. Ang nararamdaman niya ay isang malalim na pagod. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagnanais na lamang ng katahimikan. Tapos na tayo, Rafael. Hindi na kita sisisihin dahil sa huli, ang sarili mo ang pinakamalaking parusang matatanggap mo. Huling sabi ni Althea bago siya tuluyang tumalikod. Paglabas ni Althea ng presinto, sinalubong siya ng isang banayad na simoy ng hangin. Wala na ang ulan at ang langit ay nagsisimula ng magkulay asul, tila ba isang pahiwatig ng bagong simula. Naghihintay sa kanya si Dr. Iñaki sa tabi ng sasakyan. May hawak na isang mainit na kape at isang mapagbigay na ngiti. Gusto mong pumunta sa dagat? Tanong ni Iñaki habang dahan-dahang inaalalayan si Althea sa pagsakay. Tumango si Althea. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay hindi na nakakabingi, kundi isang masarap na himig ng paghilom. Nang makarating sila sa pampang ng Manila Bay, ang tunog ng banayad na hampas ng alon sa mga bato ay nagsilbing musika sa kanilang pag-uusap. Iñaki, sa tingin mo ba ay karapat-dapat pa akong maging masaya? Tanong ni Althea habang nakatitig sa papalubog na araw. Althea, ang kaligayahan ay hindi isang bagay na kailangang pagtrabahuhan o hinga ng permiso. Sagot ni Iñaki habang dahan-dahang hinahawakan ng kamay ni Althea. Ang init ng kanyang palad ay tila ba isang angkla na nagbibigay ng seguridad sa babae. You've spent your life saving everyone else. It's time for you to let someone save you too. Sa gitna ng katahimikan, inilabas ni Iñaki ang isang maliit na box mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at isang simpleng singsing na may maliiliit na perlas ang nagniningning sa ilalim ng liwanag ng dapit hapon. Hindi ito ginto, Althea. Hindi ito simbolo ng yaman o kapangyarihan. Ito ay perlas, isang hiyas na nabuo mula sa sakit at pasensya sa loob ng madilim na kabibe. Ani Iñaki, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. I don't want to be your business partner, Althea. I want to be your home. Will you let me walk with you in your new life? Naramdaman ni Althea ang paghinto ng kanyang mundo. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahan nang gumulong sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Isang dahan-dahang tango ang ibinigay ni Althea habang hinahayaan niyang isuot ni Iñaki ang singsing sa kanyang daliri. Salamat, Iñaki. Salamat sa pananatili sa dilim para hanapin ako, bulong ni Althea. Kinabukasan, pumunta si Althea sa ospital upang bisitahin ang huling piraso ng kanyang nakaraan, si Doña Caridad. Ang matanda ay nakaupo na sa kanyang kama. Ang kanyang mukha ay mas malinis na at ang kanyang mga mata ay may dalang kakaibang liwanag. Nang makita niya si Althea, dahan-dahan niyang inabot ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy mula sa kanyang side table. Althea, hija. Ang boses ni Doña Caridad ay mahina at nanginginig. Patawarin mo ang isang matandang nabulag ng kayabangan. Itong kahon na ito ang tanging iniwan ng nanay mo kay Don Alfonso bago siya pumanaw. Hindi ko ito ibinigay sa iyo dahil natatakot akong malaman mo ang katotohanan. Pero ngayon, ikaw na ang may-ari ng tadhana mo. Nanginig ang mga kamay ni Althea habang binubuksan ang kahon. Sa loob nito ay may isang lumang litrato ng isang magandang babae na kamukhang kamukha niya at isang liham na may selyo ng isang kilalang pamilya sa ibang bansa. Sa ilalim ng lahat ng yon ay isang maliit na susi na may nakaukit na pangalan, Monteverde. Ang golden moment na ito ay tila ba naghuhugas sa lahat ng pait ng nakaraan. Tumingin si Althea kay Doña Caridad at dahan-dahang hinawakan ang kamay ng matanda. Pinapatawad na kita, Doña, hindi dahil kailangan mo, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng bigat sa puso ko. Habang naglalakad si Althea palabas ng ospital, sinalubong siya ng liwanag ng umaga. Ang kanyang bawat hakbang ay magaan,
tila ba lumulutang sa gitna ng hangin. Ang paghihiganti ay tapos na at ang hustisya ay naisagawa na. Ngunit ang mas mahalagang tagumpay ay ang pagkakahanap niya sa kanyang sarili sa gitna ng mga guho ng pagtataksil. "Ready to go?" Tanong ni Iñaki na naghihintay sa labas. "Ready?" Sagot ni Althea ng may ngiti. Ngunit bago sila tuluyang makaalis, isang itim na sasakyan ang huminto sa harap nila. Isang lalaking may edad na, ngunit bakas ang pagiging elegante ang lumabas. Tumingin siya kay Althea nang may mga matang puno ng pananabik at lungkot. "Isidora?" Ang mahinang tawag ng lalaki. Napatigil si Althea. Ang pangalang Isidora ay ang gitnang pangalan niya na bihira niyang gamitin. Sino ang lalaking ito? At ano ang kinalaman niya sa susing hawak ni Althea? "Ang pangalan mo ay hindi lamang isang serye ng mga titik, kundi isang kwento ng iyong pinagmulan na pilit na ibinaon sa limot ng mga taong kinatakutan ang iyong liwanag." Ang bulong na yon sa isipan ni Althea ay tila ba naging mas malakas habang nakatitig siya sa lalaking nasa kanyang harapan. Ang lalaking tinawag siyang Isidora ay may mga matang kasing kulay ng sa kanya. Malalim, puno ng karunungan. At sa pagkakataong ito, puno ng mga luhang 3 dekada nang naghihintay na kumawala. "Isidora, anak ko." Ang boses ni Don Julian Monteverde ay nanginginig. Bawat pantig ay may dalang bigat ng mga taong nawala. Hindi makagalaw si Althea. Ang susing hawak niya ay tila ba naging mainit sa kanyang palad. Sa gitna ng maaliwalas na umaga sa labas ng ospital, ang lahat ng ingay ng mga sasakyan at ang abalang mundo ay tila ba naglaho. Ang tanging naririnig ni Althea ay ang sarili niyang pintig ng puso na tila ba nakahanap na ng kanyang katuwang na ritmo. Dahan-dahang lumapit si Don Julian. Ang bawat hakbang niya ay maingat. Tila ba natatakot na baka maglaho si Althea na parang isang panaginip kapag nabulabog ang hangin. Isinalaysay niya ang katotohanang pilit na ikinubli ni Don Alfonso at ng mga Alarcon. Isang aksidente sa ibang bansa ang naghiwalay sa kanila noong sanggol pa lamang si Althea. Pinaniwala si Don Julian na pumanaw na ang kanyang mag-ina, habang ang batang si Althea ay dinala sa Pilipinas at pinalaking ulila upang maging tagapagmana ng isang kayamanang hindi alam ng mga Alarcon na sa kanya talaga nagmula. Ginamit nila ang pera ng iyong ina upang itayo ang kumpanyang ipinagmamalaki nila, Isidora. Paliwanag ni Don Julian habang dahan-dahang hinahaplos ang pisngi ng anak. "You were never their liability, Althea. You were the foundation they stole from me." Naramdaman ni Althea ang isang kakaibang pakiramdam ng katarungan. Ang lahat ng hirap na dinanas niya, ang bawat gabing nagluto siya sa kusina habang hinihintay si Rafael, at ang bawat sampal ni Doña Caridad. Lahat ng iyon ay nagmula sa takot ng mga Alarcon na baka isang araw ay magising ang tunay na reyna. Pagkalipas ng ilang linggo, nakatayo si Althea sa harap ng Board of Directors ng AMI Holdings. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na bilang isang hidden CEO. Kasama niya sa kanyang tabi si Don Julian at si Dr. Iñaki Serrano. Ang silid ay puno ng katahimikan habang binabasa ang hatol sa mga taong nagkasala. Si Cassandra Velasco ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa pakikipagsabwatan sa pagkamatay ni Don Alfonso at sa tangkang pagpatay kay Doña Caridad. Si Rafael naman, sa tulong ng abogado ni Althea, ay binigyan ng pagkakataong makalaya. Ngunit may mabigat na kondisyon: ang pagtatrabaho bilang isang ordinaryong empleyado sa isa sa mga foundation ni Althea upang bayaran ang kanyang utang na loob sa lipunan. "Hindi ko ito ginagawa para maghiganti, Rafael," ani Althea nang huli silang magkita sa opisina bago ilipat ang lahat ng ari-arian. "Ginagawa ko ito dahil kailangan mong matutunan na ang tunay na lalaki ay hindi sinusukat sa laki ng kumpanya, kundi sa lalim ng kanyang pananagutan." Isang golden moment
Ang naganap nang pumasok si Luciana sa opisina ni Althea. Sa pagkakataong ito, hindi siya humihingi ng pera. Dala niya ang kanyang diploma at isang maliit na bulaklak. "Salamat, Ate Althea," bulong ni Luciana habang mahigpit na niyayakap ang dating manugang. "Salamat sa hindi pagsuko sa amin kahit na sinukuan ka namin." Ang huling tagpo ay naganap sa isang hardin na nakaharap sa dagat kung saan ang araw ay dahan-dahan nang humahalik sa kapantayan ng tubig. Ang paligid ay amoy sampagwita at sariwang damo. Nakasuot si Althea ng isang simpleng puting bestido. Ang kanyang maikling buhok ay nilalaro ng banayad na hangin. Lumapit si Iñaki sa kanya. May dalang dalawang baso ng juice. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. At sa tingin na yon, ay walang kailangang sabihin. Ang bawat sugat ng nakaraan ay dahan-dahan nang nagiging pilat. Mga pilat na hindi na masakit, kundi mga paalala ng kanyang katatagan. "Ready for our next chapter, Isidora?" tanong ni Iñaki. Ginagamit ang pangalang tanging ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya ang may karapatang bumitaw. "Ready, Iñaki?" sagot ni Althea habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng doktor. Tumingin si Althea sa malayo, sa abot-tanaw kung saan ang langit at dagat ay nagiging isa. Na-realize niya na ang pagiging isang Monteverde o isang Alarcon ay hindi ang nagbibigay sa kanya ng halaga. Ang tunay na halaga niya ay ang babaeng nanatiling mabuti sa gitna ng kasamaan. Ang babaeng natutong magpatawad nang hindi kinakalimutan ang kanyang sariling dangal. Ang buhay ay hindi laging matamis at ang ulan ay hinding-hindi mawawala. Ngunit para kay Althea, ang bawat patak ng ulan ay hindi na simbolo ng kalungkutan, kundi isang paraan ng langit upang linisin ang daan patungo sa isang bukas na wala ng hanggan. Ang tunay na reyna ay hindi ang may hawak ng korona, kundi ang may hawak ng kanyang sariling puso. Bulong ni Althea sa hangin habang ang huling liwanag ng araw ay dahan-dahang naglalaho, nag-iiwan ng isang mundong puno ng kapayapaan at pag-asa. Lumipas ang 1 taon at ang simoy ng hangin sa hardin ng mga Monteverde ay amoy sariwang damo at namumukadkad na mga bulaklak ng ilang-ilang. Nakatayo si Althea na ngayon ay mas kilala na sa kanyang tunay na pangalan, Isidora, sa harap ng isang malawak na bintana na nakaharap sa dagat. Ang kanyang maikling buhok ay dahan-dahang hinahaplos ng hangin at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng pait, kundi isang malalim na lawa ng katahimikan. Dahan-dahang lumapit si Doktor Iñaki Serrano mula sa kanyang likuran. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay marahan niyang ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ni Isidora. Ang init ng kanyang palad ay tila ba isang pamilyar na tahanan na nagbibigay ng seguridad sa bawat pintig ng puso ng babae. Iniyuko ni Isidora ang kanyang ulo at isinandal ito sa dibdib ni Iñaki. Pinakikinggan ang regular na tibok ng puso ng lalaking nanatili sa kanyang tabi mula sa dilim patungo sa liwanag. "Are you okay, Isidora?" Mahinang tanong ni Iñaki. Ang kanyang boses ay parang isang banayad na himig sa gitna ng katahimikan. "I am more than okay, Iñaki," sagot ni Isidora nang may matamis na ngiti. "Naisip ko lang, 1 taon na ang nakalilipas mula noong gabing iyon sa ulan. Pakiramdam ko ay ibang tao na ang babaeng iyon na humahagulgol sa labas ng gate." Kumuha si Isidora ng isang maliit na sobre mula sa mesa. Ito ay isang liham mula kay Rafael. Sa loob ng 1 taon, si Rafael ay naging tapat sa kanyang pangako. Nagtatrabaho siya ngayon bilang isang volunteer sa isang rehabilitation center sa probinsya, malayo sa rangya at ingay ng Makati. Ang kanyang mga sulat ay hindi na humihingi ng balikan, kundi mga ulat ng kanyang dahan-dahang pagbabago at pasasalamat sa pagkakataong ibinigay ni Isidora. Samamantala, si Doña Caridad ay naninirahan na sa isang payak na bahay malapit sa simbahan. Ang kanyang mga hapon ay inilalaan niya sa pagtulong sa mga bata
sa orphanage na itinayo ni Isidora. Ang mapagmataas na donya ay dahan-dahan nang natutong humawak ng walis at maghugas ng sariling pinggan. Mga gawaing dati ay itinuturing niyang mababa, ngunit ngayon ay nagbibigay sa kanya ng tunay na kapayapaan ng loob. Nahanap na ba ni Isidora ang tunay na kapatawaran? Oo. Ngunit ang kapatawarang iyon ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan. Ang kapatawaran para sa kanya ay ang pagbitaw sa kadena ng galit upang malayang makalakad patungo sa hinaharap. Hindi na siya biktima ng pamilya Alarcon. Siya na ang arkitekto ng kanyang sariling kaligayahan. Handa na ang agahan, Isidora, tawag ni Don Julian mula sa kabilang silid. Ang boses ng kanyang ama ay puno ng sigla, isang tunog na hanggang ngayon ay nagbibigay pa rin ng kiliti sa puso ni Isidora. Naglakad ang magkasintahan patungo sa hapagkainan. Ang amoy ng mainit na tsokolate at bagong sangag na kanin ay pumuno sa paligid. Habang pinagmamasdan ni Isidora ang kanyang ama, si Iñaki, at ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya, na-realize niya ang huling aral ng kanyang mahabang paglalakbay. Ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kahusay magsilbi sa iba, kundi sa kung gaano niya kayang mahalin at rumespeto sa kanyang sariling pagkatao. Ang pagiging martir ay hindi kabayanihan, kung ito ay nagiging mitya ng sariling pagkapuksa. Ang tunay na lakas ay ang pagtayo sa gitna ng bagyo ng may dangal at ang pagpili na maging mabuti kahit na ang mundo ay naging malupit sa iyo. Dahan-dahang kinuha ni Isidora ang kanyang kutsara at tinikman ang pagkaing inihanda para sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang nagluto para sa iba. Siya na ang pinagsisilbihan ng pag-ibig na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang kwento ni Althea ay natapos na sa dilim ng ulan, ngunit ang kwento ni Isidora Monteverde ay nagsisimula pa lamang sa liwanag ng isang umagang puno ng pag-asa. Wala ng lihim, wala ng pait, kundi isang pusong malaya at isang bukas na kasing ningning ng mga bituin sa langit.